At muli ay nagsalita si Rockil at tinanong, naguguluhan ka ba sa pangyayari? At dinugtong pa niya na, kahit na ipaliwanag ko pa, hindi mo rin ito maintindihan. Ipinaliwanag naman ni Rockil na gusto niya ang kalakaran ng pagbebenta ng gamot. Ngunit ang hindi niya nagustuhan ay kung ang binabayaran dito ay hindi tamang gamot. At sinabi din niyang ayaw niyang mangyari ito sa kanya, at ayaw din niyang mangyari ito sa ibang tao. E di ibig sabihin ayaw niya talagang mangyari ito sa lahat. Nagtataka naman si Kuzman kung ano ang pinagsasabi ng Crown Prince sa kanyang harapan. Nang muli ulit nagsalita si Rockil at sinabing, naaalala mo ba nung tinanong ko kung magkano ang utang sayo ni Damian, at kung magkano ang kailangan niyang bayaran sa painkiller? Kung naalala mo pa ito, maaalala mo na maayos ang pakikipag-usap ko sayo, pero sinayang mo. Nanginginig na sa galit itong si Kuzman at sinabihang, wala kang kwenta. Si Rockil, sabay akmang hawapas ng espada, ngunit bigla itong natigilan ng may kamaong sumalubong sa kanyang nguso. Isang malakas na sapak mula sa isang kawal. Makikita namang tuwang-tuwa itong si Rockil dahil sa pangyayari. Sabog naman ang nguso ni Kuzman habang nagsasalita ang kawal, mas maigi pa na lumuhad ka na lamang dyan kung ayaw mong damanak ang iyong dugo sa lupa. At dito ay dumating na sa kanyang huling pag-asa si Kuzman. Ayaw pa sana niya itong gawin, ngunit ito na lang ang kanyang natitirang alas. Makikita natin sa loob ng bunganga ni Kuzman na tila nagtanggal ng tinga ang kanyang dila sa kanyang ngipin, at ang tinga na natanggal ay isa palang capsule. At dito ay kinagat niya ang capsule at nagsimula ng mangarap sa kanyang isip. 5 segundo lamang. Sa loob ng 5 segundo ay kakalat ang laman ng capsule. Magdudulot ito ng nakakalasong pagsabog at magdudulot ng matinding kaguluhan sa lahat. Mapaparisa agad ang buong katawan sa mga makakalanghap nito, ngunit kung ikaw ay mamalasin, maaring mauwi sa pagkamatay. Ako naman ay mag-aala Coco Martin na gugulong lamang sa sahig sa sandali na idireko na ang capsule. At pagkatapos, tatapusin ko agad ang buhay ng Crown Prince. At ito ang perpektong plano. Habang nagbibilang siya ng countdown mula 5, pagdating ng 2 ay nagulat ito nang may biglang kamay na nagtakip sa kanyang bibig. Ang kamay na ito ay kay Rockil, at may sa demonyong tinanong si Kuzman kung ano ang kanyang problema, at parang gusto niyang maglabas. Gigil na gigil namang nasambit sa isipan nitong si Kuzman kung paano niya nalalaman ang kanyang mga pinaplano. At dito ay si Rockil na ang bumanggit ng isa, at bilang sumabog sa loob ng kanyang bunganga ang lason sa capsule. Napamura naman si Kuzman dahil dito. At sa kanyang isipan ay sinasabing ang pagkaparalisa ay umepekto na, at kailangan niya maging matatag kung hindi ay tuluyan siyang hindi na makakakilos sa loob ng 3 minuto. At ang tanging pag-asa niya ay antidote. Sabay kuha sa kanyang secret pocket sa dibdib. Ngunit may mas mabilis na dumukot ng antidote sa kanyang bulsa. At muli, ang pakialamerong prinsipe na naman at sinabing, mababaliw ka na ba sa kakaisip kung paano ko nalalaman ang lahat ng ito? Sabay bukas sa maliit na bote na may berdeng likido sa loob. Dito naman ay napanghihinaan na si Kuzman dahil sa katusuhan ni Rockil. Muling may sinabi si Rockil at may pang-asar pa, secret, walang clue. Sabay inom ng berdeng likido na nasa maliit na bote. Pagtapos inumin ni Rockil ang antidote, nasabi na lang niyang napakapait talaga nito. Ito namang si Kuzman ay halos mawalan na ng malay dahil sa lason na siya din ang may pukana. At pinipilit pa sanang hingin ni Kuzman ang antidote kay Rockil, ngunit dito ay bigla na lamang niyang itinapon ang bote sabay sabing hindi niya daw magagawa yun, pagkasabay ng pagkabasag ng bote ng antidote sa simento. At dito ay may masama na namang balak itong si Rockil. Hindi talaga niya balak ibigay ang antidote dahil ang kanyang plano ay siya mismo ang gagamot dito para makakuha siya ng karagdagang buhay mula rito. Makikita natin dito na naimbak pala sa slot 1 ni Rockil ang ininom niyang antidote. Dito ay makikita natin si Kuzman na talagang nagkukulay ube na at di na talaga kakayanin ang lason sa kanyang katawan, hanggang sa ito ay bumagsak na sa papag na bomb uvula ang bibig. Dito naman ay napa 2 thumbs up pa itong si Rockil dahil sa nangyari at sinimulan na niya ang paggagamot. Based daw sa 5th thoracic vertebrae, 1.5 pulgada sa magkabilang parte. Sabay diin sa parteng iyon ni Kuzman. At makikita natin ang malakas na pagbulwak ng kung ano-ano na nagmumula sa bunganga ni Kuzman. Dito ay ngiting tagumpay na naman si Rockil, sabay muling diniinan ang likuran ni Kuzman gamit ang kanyang 2 hinlalaki, sabay discharge ng kanyang ininom na antidote kani-kanina lamang. Napasigaw naman si Kuzman dito sa sobrang ginhawa na kanyang naramdaman, at dahil din sa sobrang ginhawa ay nawalan din ito ng malay. At muling lumabas ang system window na sinasabing ang request for medical treatment fee na level 1 ay nag-activate. Ipinakita ang pangalan ng pasyente na si Kuzman at ang kanyang karamdaman na Ipinakita din ang kanyang inaasahang buhay na 21 years and 2 months.
Sa kasunod na Windows system, ipinakita ang bilang na nadagdag sa kanyang buhay ay 3.88 days, at dito ay ni-round off pa ng system at ginawang 4 na araw. At ang kanyang inaasahang natitirang araw ay 118 na araw. Labis naman ang kasiyahan ni Rockwell habang natutunghayan ang mga karagdagang buhay sa kanyang Windows system. At pinadampot na din niya sa kanyang kawal si Kuzman na walang malay. Dito ay nasabi na lang din ni Rockwell na kailangan na niyang gawin ang kanyang huling plano para makabalik na siya sa kanyang palasyo. Makikita natin dito na natatalo ng grupo nila Damien ang mga kawal ng kaharian. Hirap na dito ang mga kawal sa pakikipaglaban dahil sa lakas ng mga mandirigman na nasa loob ng Coliseum, nang bigla ay maririnig tayong boses na sinasabi na tila ay nagagalit dahil sa hindi ito sumunod sa kanilang kasunduan. Biglang sulpat nitong si Rockwell at nabigla naman si Damien dito at mabilis na nilihis ang kanyang espada at itinutok sa Crown Prince. Sinabi naman dito ni Rockwell na kung hanggang ngayon pa nga daw ba ay hindi pa rin siya naniniwala sa kanya na siya ang Crown Prince. Hindi naman nakapagsalita dito si Damien at mapayapa niyang ibinaba ang kanyang espada. Makikita natin dito ang black and white na nakaraan ni Damien. Pinapakita ang batang Damien na kaharap ang kanyang wala ng buhay na ina na nakahandusay sa lapag ng kanilang bahay. Sinasabing itong ganitong sitwasyon na pagkamatay ng kanyang ina, ito ang sitwasyon na lagi niyang napapanaginipan. Ang araw na siya ay iniwan ng kanyang ina, ang araw kung kailan pinagtakluban siya ng langit at lupa. Hanggang sa maririnig niya dito ang salita na pinapag-ising na siya. Naalimpungatan dito si Damien at biglang bangon. Makikita natin si Damien sa isang kwarto ng palasyo at makikita din natin si Rockwell at Garden sa tabi ng kanyang kama. Dito ay nagsimula ng magsalita si Garden at nakipagkilala ng formal sa kanya. Kaya sinabi na ang kanyang pangalan ay si Garden Piero at siya ang personal doctor ng Crown Prince sabay alok ng kamay dito para makipagkamay. Marangal namang tinanggap ni Damien ang pakikipagkamay na ito ni Garden at nagpakilala din at sinabing siya si Damien Cayen. Dito naman ay nakornihan na sa eksena itong si Rockwell at tumalikod na sa kanila palabas ng kwarto at sinabing kailangan na nilang magsimula sa kanilang gawain at marami daw silang kailangang gawin. Mabilis namang humabol si Garden kay Rockwell at tinanong kung ano na naman ang kanyang binabalak. Nagalit naman si Rockwell sa sinabi na ito ni Garden at tinanong kung wala daw ba siyang tiwala sa kanya. Makikita naman si Damien na tila buo naman ang kanyang tiwala kay Rockwell kahit na ang kanya mismong sariling doktor ay may pagdududa. Dito ay makikita na ang isang kwarto dito ay tila ginawang kwarto ng hospital at nilagyan ng karatula ang itaas na parte ng pinto. Inilagay dito ang katagang Max Sebastian Clinic. Sa loob naman nito ay isang malaking kwarto. Nasa harapan sila Rockwell at Garden, at ang mga mandirigman na nakaupo sa kani-kanilang higaan. Nagtataka naman dito si Damien kung anong lugar daw ito. Pakingkoy namang sinagot ni Rockwell, ano pa ba? Eddie Treatment Room. Sumabat naman ang isang mandirigma at sinabi na bukod daw sa niligtas niya sila sa malaimpyernong Coliseum na iyon at pinatuloy sa Monte niyang palasyo, ngayon ay gusto niya pa silang gamutin. At muli, nagtanong ang mandirigma kay Rockwell kung bakit daw siya nagiging mabait sa kanila. Dito ay makikita natin si Rockwell na nakapikit at nag-iisip ng malalim tungkol sa bagong kasinungalingang isasagot niya sa mga ito. Alam naman niya na magtataka sila kung bakit siya nagmumukhang mabait sa kanila, ngunit hindi naman talaga siya magiging mabait pagdating sa paggagamot sa mga ito. Karamihan sa mga mandirigma ay nasa 20 taong gulang at ang pinakamatanda ay nasa 30 gulang lamang. Kaya't kung mapapalaya niya ito sa sumpa, tiyak na marami-raming karagdagang buhay siyang makukuha mula rito. Ngunit kung sasabihin niya ang katotohanan, baka siya ang dalhin nitong mga ito sa mental hospital. Dito ay nagsimula ng magbigay ng talumpati si Rockwell. Sinabi niya dito na, walang libre sa mundong ito. Kung sa tingin niyo ay nagiging mabait ako sa inyo, nagkakamali kayo. Sa totoo lang, ako ay mayroon ding karamdaman. Napakarami kong sakit. Sa gitna ng pagpapaliwanag ay biglang may sumabat na mandirigma na alam daw ng buong imperyo ang kanyang karamdaman. Bigla naman ay hinay blood si Rockwell dahil sa pagsabat nito at naisipan na pahirapan ito mamaya. Nais niyang ito ang may pinakamasakit na mararanasan sa paggagamot, sabay tingin sa napakalaking bato ng Max Sebastian sa lamesa. Sa pagpapatuloy, sinabi ni Rockwell na sa kabila ng kanyang mga sakit, kahit sinong doktor ng palasyo ay hindi siya kayang pagalingin. Lahat na ng paraan ay kanilang ginawa para lamang ako ay pagalingin ngunit habang dumaan ang mga araw ay lalo lamang itong lumalala. Kaya't nagpa siya ako na gagamutin ko na lang ang aking sarili sa sarili kong paraan. Sabay tingin ito kay Damien at tinanong ito kung alam niya siguro ang kanyang pinaghuhugutan. Sumagot naman si Damien na sa tingin daw niya, kaya daw sila dinala dito upang subukan sa kanila ang makabagong paraan ng paggagamot na natuklasan ng kanilang Crown Prince.
Sabay ang sigaw dito ni Rockil ng, bingo. At napalingon naman dito ang mga kawal dahil sa gulat. Napansin naman ni Rockil na gumana ang kanyang plano kaya't ginawa niya itong parang talk show. At nagsimula nang magtanong dito si Rockil at sinabing, Damien, anong masasabi mo sa paggagamot na ginawa ko sa'yo? Sumagot naman si Damien at sinabi, unang paggagamot mo pa lang sa akin, halos nawala ang lahat ng pananakit ng aking katawan. Dito naman ay napag-isip-isip ng mga mandirigma na kung si Damien na mismo ang nagpapatunay na epektibo ito, wala sigurong masama kung susubukan din nila ito. Dito ay makikita na naman natin ang ngiting tagumpay nitong si Rockil dahil gumana ang kanyang plano sa pambubudol sa mga mandirigma. At kanyang naisip na kayanan niyang gawin ang lahat sa mga ito nang walang kapalag-palag. At dito nagpasya na siyang magsimula sa panggagamot. Sinabihan niya dito ang mga kawal na tanggalin ang kanilang mga damit at pinadapa sa kama katulad ng pinagawa kay Damien. Mabilis namang sumunod ang mga mandirigma sa kanya. 6 na araw ang lumipas. Makikita natin ang mga mandirigma na tila hapong-hapo na sa ginagawang paggagamot sa kanila ni Rockil. Makikita din natin ang mandirigma na kanina ay sumabat sa gitna ng pagpapaliwanag ng prinsipe na mayroong napakalaking bato na nakapatong sa likuran nito, at sobrang pagod na ang itsura nito na tila ba mamamatay na, kumpara sa ibang mandirigma na maliliit na bato lamang ang nakapatong. Pakiramdam ni Rockil na nagkamali siya sa paggagamot sa mga ito dahil karamihan sa kanila ay nagsusuka at ang iba pa ay nilalagnat na. Iniisip niya na dahil ito sa withdrawal syndrome dahil sa biglaang pagtigil sa pag-inom ng painkiller. Dahil dito ay hindi na niya pwedeng ituloy ang kanyang pagmomoxibustion. Dito ay napansin niya si Damien na tila hindi naman naapektuhan ng sintomas ng pagduruwal o anuman kaya tinanong ito ni Rockil kung nakakaramdam ba siya ng pagkahilo. Sumagot naman si Damien na nahihilo daw siya. Muling nagtanong si Rockil kung siya ba ay nakakaramdam ng pagsusuka at muli ay sumagot si Damien na siya daw ay nasusuka pero pinipigilan lang niya ito. Nagulat naman si Rockil sa mga isinagot ni Damien at nasabi na lamang niya na napakalakas niya at hindi na siya nababagay para sa mundo ng mga tao. Dahil naman sa kanyang natuklas ang withdrawal syndrome ng mga mandirigma, naisip niya na kailangan niyang ibahin ang proseso ng paggagamot, kaya't tinapos na niya muna ang paggagamot sa mga ito at sinabihang bumalik na kani-kanilang tulugan at magpahinga ng maaga at uminom ng maraming tubig. Ang lahat ay pinayagan na niyang magpahinga maliban lamang sa isang mandirigma, si Sergio. Makikita natin na halos magkulay ube na ang kanyang balat at nanginginig-nginig pa. Dito ay tinanong ni Rockil si Sergio kung nakakaranas ba siya ng withdrawal syndrome. Nauutol-utol namang sumagot si Sergio na hindi naman daw masyado, at habang nanginginig ang buong katawan ay sinabi na ayos lang daw siya. Di naman kumbinsido dito si Rockil at sinabihan itong humiga at tutulungan daw niya ito sa kanyang nararamdaman. Sabay pikite sa karayom. Nagtataka naman si Sergio kung ano ang gagawin ng Crown Prince sa karayom at paano siya nito matutulungan gamit ito. Sa isip-isip naman ni Rockil ay hindi siya sigurado kung makakatulong ang acupuncture sa kanya. Dito ay ipinaliwanag kung bakit siya ang napiling pag-eksperimentuhan. Sinasabi dito na dahil siya ang may pinakamatagal ng umiinom ng painkiller sa lahat ng mandirigma, kaya't ang withdrawal syndrome niya ang pinakamalala. Kaya siya ang kanyang napili na gawin ito. At dito ay sinimulan na ni Rockil ang pagtutusok. Sinasabi niya dito na sisimulan niya ang pressure point ng kanyang sikmura. Kaya't kanyang sinimulan niyang magtusok sa running point. Dito ay ipinakita na tinusok sa may daliri sa paa ang karayom. At makikita naman na parang nabigla itong si Sergio sa ginawang ito ni Rockil. Habang patuloy sa pagtutusok si Rockil ay hindi niya namalaya na parang nagbabago na ang timpla ni Sergio at gusto na niyang itong sakalin. Hanggang sa matagumpay nang ang nasakal ni Sergio si Rockil. Dito ay humihingi ng tulong si Rockil ngunit dahil sa pagkakasakal sa kanya ay hindi niya magawang makasigaw. Kung ihahalin tulad sa UFC fights, makikita natin dito si Sergio na nakasubmission na. Dagan-dagan ng buong bigat ng katawan ng paetot na si Rockil. Dito ay halos nangangitim na ang mukha ni Rockil at hindi na makahinga sa lakas ng pagkakasakal sa kanya ni Sergio. Ngunit nagulat siya nang biglang mamuti ang mga mata nito at tila ba siya naman ang biglang hindi makahinga at biglang bumagsak sa sahig. Dito ay tuluyan ng nakawala sa pagkakasakal si Rockil habang hinahabol ang hininga. Makikita natin na pinalo pala itong si Sergio sa batok para ito ay makatulog. At ang pumalo ay si Damien, agad namang itong kinamusta si Rockil sabay alok ng kanyang kamay upang itayong ito. Tinanggap naman ni Rockil ang kamay ni Damien sabay sabi na ayos lang daw siya. Pagkatayo niya, tinignan niya itong si Sergio habang nakahilata sa sahig at iniisip kung bakit niya iyon nagawa. Sinasabi niya dito na dahil sa withdrawal syndrome ay kinumbelsyon daw ito kahit na saglit na acupuncture pa lamang ang kanyang nagagawa. Sa pagpapatuloy ni Rockil, sinasabi niya dito na ang kanyang pakiramdam ay napakasensitibo,
na kahit na konting tusok lamang ng karayom ay pakiramdam nito ay para na siyang sinaksak ng espada. At para masolusyonan ito, ay kailangan niya ng mas manipis pang mga karayom. Kinagabihan, makikita natin si Rockil na nagbabasa ng sulat mula sa panday ng palasyo at sinasabi na kaya naman niyang gumawa ng karayom tulad ng kanyang ipinag-uutos, ngunit hindi siya sigurado kung pare-parehas ang nipis ng kanyang magagawa. Sa laki daw niyang tao ay talagang mahihirapan daw siya dito. At sa huli ay humihingi ito ng tawad sa kanya. Napabuntong hininga naman dahil dito si Rockil at sinabing mababaliw na siya dahil dito at dahil ang kanilang withdrawal syndrome ay pulala na ng pulala. Kamot ulo na si Rockil na hindi na malaman ang gagawin at dito ay biglang may lumabas sa system window at sinasabi na ang kanyang internal organ daw ay nakakita ng tensyon. Sa kasunod na window system ay sinasabi na ang tensyon daw ay nagdudulot ng iba't ibang klase ng sakit. Pinapayuhan ng internal organ na tanggalin ang tensyon at kailangan daw niyang kumalma. Sa kabilang banda, sa kaloob-looban ng kanyang katawan, makikita natin si Puso na nakahiga sa kanyang kama kasama sina Baga at Bitoka. Makikita natin na parang naaawa na si Puso kay Rockil at parang gusto na niyang tulungan habang nangungulit naman ang dalawang Baga sa kanyang likuran. Natatawa namang sumabat si Bitoka at sinabi na maigi pa na magbigay siya ng solusyon dito bago pa siya matae sa salawal kakaisip. Nagulat naman si Rockil nang biglang may lumabas na system window at may paalala at sinasabi na kung nakalimutan na daw ba niya ang mga unang instruction sa kanya kung paano gamitin ang kanyang health points. Kasunod naman ay lumabas muli ang guide na nagsasabi na sa pamamagitan ng paggamit ng health points, ay maaari siyang makapag-unlock ng skills o makapag-summon ng monsters. Dito ay naalala niya na maaari pala siyang mag-summon ng monsters. At ito din ay nabanggit sa nobela. Makikita natin na pinili ni Rockil ang pag-summon ng monster gotcha. Sinabi sa system window na isang makapangyarihang nilalang na tinawag mula sa ibang dimensyon. Ito ay may kakaibang pag-uugali, tapat sa amo, at nagbibigay ng kakayahan na gumamit ng iba't ibang abilidad. Sinabi din sa system na ang halaga ng unang pag-summon ay 300 health points. At ang kanyang kasalukuyang health points ay 500. Muli ay pinili niya ang summon monster, habang tila tinawag ang lahat ng santo para maging kapaki-pakinabang ang kanyang makuha. Dito ay sisimulan na ng system ang pag-summon gotcha. Ipinakita na 200 na health points na lang ang natira sa kanya. Dito ay sinasabi ng system na bago daw simulan ang summon gotcha ay kailangan niyang sabihin muna ang ability na gusto niya na meron ito. Sinabi din ng system na ang summoned monster ay magkakaroon ng abilidad ayon sa kanyang hiling. Dito ay pasiga na sinabi ni Rockil na gusto niya ng manipis na karayom. Gusto niya yung naglalabas ng madami nito at kayang maglabas ng magkakaparehas ng nipis. Dito ay lumabas sa system window na ang kanyang hiling daw na itala. At mula dito ay may lumabas na 3 kahon na nakalutang sa kanyang harapan at siya ay pinapili. Sa bawat pagpipilian ay may mga talinghaga salita sa ibabaw nito. Makikita natin sa unang kahon ay may nakalagay na Happy Summon That Oinks. Sa pangalawa naman ay sinasabing Iron Shit Discharge. At ang huli ay sinasabing Cactus That Shits. Disclaimer, pasensya na po sa masamang salita. Patnubay ng magulang ay kailangan. Mabalik tayo sa kwento. Nagtataka naman si Rockil kung saan galing ang mga pagsasalarawan na binibigay ng system. At sinabi sa kanyang system window na ang 3 pagpipilian ay maaaring mayroon ng iyong kahilingan. Ito ay 100%, 50%, at 0% na tayansa. Sinabi din sa system na kapag siya daw ay nakapili na ay hindi ito maaaring palitan, isauli, o ay refund kaya kailangan niyang mag-ingat sa kanyang pagpili. Dito ay nasabi niyang may isang swerte, isa na sakto lang, at isang walang silbi. Iniisip niyang maigi kung alin sa mga ito ang kanyang pipiliin. Makikita natin na madilim pa lang ay iniisip na niya kung ano ang kanyang pipiliin sa 3 hanggang abutin na siya ng liwanag kakaisip dito. Dito ay makikita natin si Puso na sinasabing ang kanyang puso daw ay saysubog na sa pagkabitin sa sobrang tagal pumili ni Rockil. At dito ay sinabihan na lang niya na piliin ang Cactus That Shits. At dito ay sinunod na lamang ni Rockil ang kanyang puso at kanyang pinili ang Cactus That Shits. Pero kung kayo guys ano kaya ang pipiliin nyo? Comment down below.